Mga bagong nadiskubre sa patuloy na pagsuyod sa isang munoy Pogo Scam Hub. Pogo Hub. Pogo Hub. Offshore gaming operator. Mariing itinanggi ni Cavite Governor John Vic Remulla na sangkot ang kanilang pamilya sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o Pogo. $10 million rewards ang ibibigay ni Governor John Vic Remulla sa kahit sino man makakapagpatunay na may kaugnayan sa Pogo operation ang pamilya Remulla sa Kawit, Cavite. Ibalita ngayon sa media at social media na may kaugnayan di umano sa Pogo ang gobernador at ginagamit pa daw di umano sa operasyon ng Pogo ay ang dating Island Cove and Leisure Park na matatagpuan sa Kawit, Cavite. Ayon kay Governor John Vic Remulla sa kanyang Facebook post, taong 1970 nang mabili ng kanyang yumaong ama na si Attorney Johnny Remulla ang isla at binuksan naman di umano ito taong 1976 bilang Covelandia. Nagsara ito taong 1985 at muli naman di umano binuksan taong 1998. Sabi pa ng gobernador sa kanyang post na ibenta ng kanyang pamilya ang isla taong 2018. At humigit kumulang 400 million ang binayaran buwis di umano ng pamilya Remulla. Sabi pa nito na matagal na di umano hindi pagmamay-ari ng pamilya Remulla ang isla at kung sino man ang makapagpapatunay na meron siyang kaugnayan o protektor o kahit lagda ng pamilya Remulla para makakuha ng permit ang operasyon ng Pogo Island, magbibigay di umano ito ng 10 million pesos na pabuya. Nilinaw din ng gobernador na taong 2020 mabigyan ng permit ng pag-core ang operasyon ng Pogo sa island. Kaya wala daw di umano kinalaman ng kanyang kapatid na si Hilbert Remulla sa pag-issue ng permit para makapag-operate ang Pogo sa island dahil taong 2022 di umano naging pag-core director. Si Hilbert Remulla ay dating congressman na kapatid ni na Governor John Vic Remulla at Justice Secretary Boying Remulla. At sabi pa ng gobernador na hindi sangkot sa anumang pasugalan o illegal activities ang kanyang pamilya at lalong hindi daw protektor ng kahit sinong dayuhan ng pamilya, lalo na sa mga taga-China. Kayo na ang bahala humusga dahil ang akin lang dito ay pawang mga kaalaman lamang ang aking sinishare sa inyo. Dako naman tayo sa Island Cove, Pogo Island. Ang isla na to ay matatagpuan sa bayan ng Kawit, Cavite at ang dating pangalan ng isla na to ay Pulo ni Burunggoy. Meron itong 36 hektaryang lawak o laki na pagmamay-ari ng pamilya Remulla. Sa mga nagdaang maraming taon, ang isla na to ay nagsilbing resort and leisure complex ng 2 beses. Ang first, taong 1976, in Covelandia Island Resort at nagsara naman ito noong taong 1985. And second, nag-operate naman ito taong 1998 bilang Island Cove Resort and Leisure Park na may mga hotels at magagandang beach resorts na talaga naman napakagandang pasyalan dahil konti lang ang layo nito sa Kamaynilaan. Taong 2004, nang may balita na bukod sa pang world-class accommodation and service, ang isla maglalagay di umano ng Mala African Safari. Kaya nagkaroon ito ng wildlife sanctuary or zoo and farm na kung saan meron itong iba't ibang mga animals. More than 90 Philippine crocodiles at 30 Maragondon monkeys at iba pa tulad ng deers, sheep, turkeys, and goats. Ngunit kalaunan nagsara ito. Taong 2018, in-announce ng managing director nito na si Hilbert Remulla na magsasara na di umano ang naturang zoo and farms sa naturang isla dahil binenta ng pamilya Remulla sa isang grupo ng mga Filipino-Chinese businessmen ang naturang isla. Noong 2019 nang ibalita ang mga residente di umano ng Cavite ay nababahala dahil di umano sa pagdagsa ng mga dayuhang Chinese sa itatayong Pogo Hub at ang Defense Secretary noon si Delphine Lorenzana ay nababahala din dahil kung titignan di umano sa mapa ay napakalapit ng mga Chinese casinos sa base ng mga Armed Forces of the Philippines. Probable. Medyo alanganin tayo masyadong kumpiyansa. Ito kasi yung mga areas na nag-offer like ito na Rayado Center, Eastwood, and then doon naman sa Villamor Air Base, yung Resort World. So within the details of Cavite, and it's always good to think ahead. Kasi para hindi tayo sa kabila ng tumitinding tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea at etong kasalukuyang lumalalang sentro ng issue kay Bamban Tarlac Mayor Alice Goong, mukhang mas lalawak pa ang issue na to dahil nauungkat lahat ng issue ng Pogo mula noong panahon ni former President Digong Duterte. Ang pinaka nakakatakot at sobrang nakakabahala dito, ang Pogo Island sa Kawit, Cavite ay malapit lang ito sa Danilo Atienza
Mesa Air Base, ang military base na kasalukuyang ginagamit ng Philippine Air Force ng ating bansa. Kakabahala para sa security concern ng ating bansa dahil ayon sa source, ang mga empleyado di umano nito ay mga migranteng Chinese, ang mga workers nito. Kayo na ang bahala humusga kung may connection ba ito sa kasalukuyang issue kay Mayor Alice Guo. Noong 2023, nitong nakaraang taon, ayon pa sa opisina ni Senator Gatchalian na nakagenerate daw di umano ng 305.7 billion pesos ang online gaming casino ayon sa datos ng PAGCOR. Kaya nananawagan ng senador noon na ipatigil na ang operasyon ng Pogo gaya sa ginawa ng bansang Cambodia. Nakakatakot at nakakabahala talaga ang nangyayari ngayon, lalo na sa lumalalang tensyon sa disputed island ng West Philippine Sea. Sana magtulong-tulong ang mataas na kapulungan ng ating bansa upang tuluyan na nga may pasara ang online gambling casino na to. So, narito ang ilan sa mga komento ng mga kababayan sa Cavite sa kanyang Facebook page. Ang sabi ng isang nag-comment sa kanya, "No need to explain, Gov. Remember, those who accuse are responsible for the evidence they accused of. Smear campaigning and finger pointing is fast approaching cause of politics." At ito naman ang isa na nag-comment sa kanyang post. "Naniniwala po ako, Gov. Count on me." Ito naman, "Welcome back, Gov. Nagbalik na si Gov. Lapit na declared pag-asa ng tag-ulan." At ito naman, "Hugas kamay na kasi sobra-sobra na perwisyo. Ang tanong, sino dapat sisihin sa mga nakakasakop sa kawit? Mayor, Governor o PAGCOR? Pero lahat sila ang nakakasakop. So, lahat sila ang may kinalaman at may responsibilidad niyan anumang kainatnan. Lahat kayo ang may kinalaman." Dito naman, "Gov, please huwag ka na magpaliwanag as long as na alam mo sa sarili mo na wala kayong kinalaman. Maraming tao sa mundo na mapanghusga, kaya please huwag sila pansinin. 10 million mo pabuya, Gov. Bawasan natin puhunan negosyo. Tas iba, ibigay naman sa mga walang-wala. Ngayon magpapasukan. Pamimigay natin ng mga school supply. Miss you, Gov. Idol pa naman kita. Gov, Pogi, pwede pabawas muna po ako ng 1M sa pabuya mo. Welcome back, Gov." Ito naman, "Good luck, Gov, sa next election." Ito naman ang comment niya, "Sino po ang napagbentahan nyo ng Island Cove?" At dito naman, "Aba, nabuhay ka, Gov." Dito naman may nagtanong kay Gov ng tambak po nyo, "Saan po kayo lumaki, Gov? May helicopter po ba kayo?" At ito naman, ang sabi niya, "Napadaan ako dyan sa kayo ng bus nung ginagawa yan. Natabunan yung dagat, ni-reclaim, kaya lumawak yung lupa ng Pogo dyan. Sino kaya pumayag?" Ito naman, "Then paimbestigahan nyo kasi. Kayo naman malalakas sa gobyerno. Pangunahan mo na pag-imbestiga at matigok na ang Pogo sa Cavite, regardless kung sino man ang nasa behind." Ito naman, mayroong suggestion. Suggestion lang po, Gov, para makatipid ka. Pa-inspect mo na lang sa concerned authorities ang loob ng Pogo Hub sa Cavite, para makita kung ano talaga ang mga ginagawa ng mga Chino doon. Sigurado, wala naman maglalakas ng loob na bumangga sa inyo. Yung 10 million na sinasabi mong pabuya, itulong mo na lang sa mga Caviteño. Actions speak louder than words. At dito naman, lilipas din yan, Gov. Maraming salamat sa panonood at sana sa video na to nalaman nyo ang ilang bagay na hindi nyo pa alam sa loob ng ilang minuto. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko tulad nito. Hanggang dito na lang and see you in the next video.